Nagbabadyang civil war. Yan ang naging pasaring ni Syrian interim leader Ahmed al-Sharaa matapos maghasik ng kaguluhan ang mga taga-suporta ni ousted Syrian President Bashar al-Assad na nauwi sa pagkasawi ng mahigit 1,000 individual. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Tinutugis na ngayon ng bagong Islamist rulers ang nasa 5,000 mga taga-suporta ni ousted Syrian President Bashar al-Assad na nagpasimula ng kaguluhan at naging sanhi ng mass killing sa Syria, kung saan pumalo na sa mahigit 1,000 katao ang nasawi na karamihan ay mga bata at matatanda. Ayon kay Syrian interim leader Ahmed al-Sharaa, nais umano ng mga taga-suporta ni al-Assad na muling sumiklab ang digmaang sibil at sirain ang naitaguyod na kapayapaan sa rehiyon. Matatanda ang bumaba sa pwesto si al-Assad noong nakarang taon at lumipad patungong Russia matapos masakop ng rebeleng grupo ang syudad ng Damascus at iba pang lugar sa nasabing bansa. Samantala, pansamantalang laya muna mula sa kanyang detention center si ousted South Korean President Yoon Suk Yeol matapos kanselahin ng korte ang kanyang arrest warrant sa kasong insureksyon, kung saan kinuwestiyon ng korte ang mga irregularidad sa proseso ng investigasyon at ng indictment laban kay Yoon dahilan upang hindi na rin umapila ang mga nagsampa ng kaso. Habang suspendido pa rin ang Pangulo sa kanyang mga tungkulin at magpapatuloy naman ang impeachment trial laban sa kanya na inaasahang magkakaroon na ng hatol sa mga susunod na araw. Sa iba pang balita, inihalal naman bilang bagong Prime Minister ng Canada si Mark Carney, isang dating central banker matapos manalo sa naging botohan ng kanilang ruling Liberal Party. Siya na ang magiging kauna-unahang punong ministro ng Canada na hindi dumaan sa pagiging mambabatas o umawak ng anumang posisyon sa gabinete. Ayon kay Carney, siya anyang tamang taong ihalal sa posisyon, lalo na sa nagpapatuloy na trade war kontra sa Estados Unidos. Magugunit ang inanunsyo ni outgoing Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong nakarang taon ang kanyang pagbibitiw sa pwesto matapos sa mga naging batikos laban sa kanya, habang 9 na taon namang nanungkulan si Trudeau bilang Prime Minister ng Canada. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.